At sa mundo ng mga hunter, may mga delikadong lugar na maaaring ikasawi ng mga tao. Pero maliban dyan, meron pang mas delikado lugar na halos 0% para mabuhay. At yan ang madilim na mundo ng Dark Continent. Ang Dark Continent ay hindi simpleng lugar para sa mga mahihinang nilalang. Dahil ang mga nabubuhay dito ay sobrang lalakas. Napakaraming unknown threats doon. May mga calamities, may mga species na hindi kayang harapin ng ordinaryong hunters. At maging ang mga nakaraang expedition ay nauwi sa napakalaking casualties. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, merong mga nilalang ang nakabalik ng buhay sa mundo ng mga tao galing sa Dark Continent. At isa na dyan si Beyond. Ibig sabihin, napakalakas ng kanyang determination. Ngayon, dito na tayo sa pinaka-interesting na bahagi. Theory lamang ito. May ilang dahilan kung bakit posible. Theory number 1, siya ang kabaligtaran ni Ging. Tingnan natin si Ging at Beyond. Pareho silang explorers. Pareho silang interesado sa unknown. Pareho rin silang napakataas ng intelligence. At pareho silang may malakas na personality. Pero maaaring magkaiba ang kanilang motivation. Si Ging ay parang explorer na gustong makita ang mundo at maunawaan ang mga bagay na hindi pa niya alam. Si Beyond naman ay mukhang mas determinado na makuha ang gusto niya kahit gaano kalaki ang hadlang. Kung magkakaroon sila ng direct conflict sa Dark Continent, ay maaaring isa sa pinakamalaking intellectual battle sa buong series. Theory number 2, ang tunay na kalaban ay hindi tao. Ito ang isa sa mas malakas na possibility. Baka hindi kailangan ni Togashi na gawing final villain si Beyond. Maaaring maging major character lamang siya, habang ang tunay na final threat ay manggagaling sa Dark Continent mismo. Dahil hanggang ngayon, napakalaki pa rin ang mystery tungkol sa kontinente. Kung tutuusin, ang mga tao ay parang maliliit na nilalang lamang kumpara sa mga panganib doon. Kaya maaaring, si Beyond ang pangunahing explorer. Habang sa Dark Continent, ang tunay na final challenge. Theory number 3, maging antagonist si Beyond, pero hindi final villain. Ito ang personally kong nakikitang napaka-interesting na possibility. Hindi kailangang maging pure evil si Beyond NetEro. Maaaring mayroon siyang sariling objective. At kapag nagkaroon ng conflict ang objective niya sa objective ni Ging, Kurapika o iba pang characters, doon siya magiging antagonist ng sobra-sobra. Hindi dahil gusto niyang sirain ang mundo, kundi dahil gusto niya ng sobrang lakas na kapangyarihan at maghari. Ang mga gusto niyang makuha, ay walang makakapigil sa kanya. Ito rin ang dahilan kung bakit interesante ang kanyang personality. Hindi siya mukhang ordinaryong villain. Mas bagay siyang tawaging rival explorer ng alamat na hunter. Theory number 4, ang secret ni NetEro. May isa pang malaking tanong. Ano ba talaga ang alam ni Isaac NetEro tungkol kay Beyond? Alam nating pinagbawalan niya ang anak niya na bumalik sa Dark Continent habang buhay pa siya. Pero bakit ganoon na lamang ang kanyang pag-aalala? Dahil nakita na niya ang mas delikadong pangyayari. At maaaring alam niyang hindi ordinaryong explorer si Beyond. Posibleng alam ni Isaac na kapag nakarating si Beyond sa Dark Continent, hindi lamang exploration ang gagawin nito.
Maaaring mayroon siyang sariling agenda. At ito ang maaaring maging malaking revelation sa future chapters. May chance bang maging final boss si Beyond? Kung gagawa tayo ng prediction. Possible na pwede rin naman, kung gagawin ng may akda. Pero sa aking opinyon, kung susuriin natin ng maigi, napakaraming malalakas na nilalang sa Dark Continent na kahit si Beyond Netero maaring matalo. Kaya pagdating dyan, parang malayo na siya ang maging huling kalaban sa Hunter x Hunter. At masyado pang maaga para sabihin na siya na talaga ang final villain. Pero kung makakakuha siya ng sobrang lakas na kapangyarihan sa Dark Continent, maaaring maging possible ang theory na ito. Ang manga ay nasa succession contest at paglalayag sa Dark Continent pa rin. At ang mga bagong kabanata noong 2026 ay patuloy pang nagpapalawak sa mga karakter at conflict sa Black Whale. Ang official biz listing ay umabot na sa chapter 415 noong July 26, 2026 at hanggang ngayon ay patuloy na umuusad. Kaya marami pang maaaring mangyari bago natin makita ang tunay na direksyon ng story. Final review kay Beyond Netero. Kung bibigyan natin siya ng character rating, batay sa confirmed information at hindi sa imagination, ganito ang assessment. Intelligence, 9.5 of 10. Planning, 10 of 10. Leadership, 9.5 of 10. Experience, 10 out of 10. Nen ability, malaking question mark. Physical strength at battle ability, ay ganun din. At ang pinaka-importanting rating, Mystery, 10 out of 10. Dahil napakarami pa nating hindi alam tungkol sa kanya. Final verdict sa mga idol, si Beyond Netero ay hindi lamang simpleng anak ng dating chairman. Isa siyang karakter na matagal nang naghanda para sa isang bagay. At yan ang pagpunta sa Dark Continent. May experience siya, connections at may sariling team. May mga kakaibang plano, at higit sa lahat, hindi siya madaling pigilan. At kung sakaling mangyari ang isang malaking confrontation, maaari nating makita ang laban ng dalawang high-level character. At yan ang salpukan ni Beyond Netero vs Jing Freaks. Isa sa mga laban na talagang magiging napakalaking event sa Hunter x Hunter. Dahil hindi lang lakas ang maglalaban doon. Experience, battle and planning at palakasan ng kapangyarihan. Preparation laban sa adaptability. Ang dalawang explorer ang parehong gustong maabot ang lugar na halos walang tao ang nakabalik mula roon.